tratamiento, just like ng 4 days sa atin sa Philippines. Tama po ba? And then, lahat po ng gestiones, como pag-secure ng Certificado Medico de Defunción. Ito po yung medical death certificate na nagpapatunay kung ano ang naging cause ng death. Kung yun ay accident, kung yun ay sakit, kung yun ay suicide, or whatsoever. No? Ano pa po? Ang pagrerehistro sa Rehistro Sibil, pagbabaha ng padron, ganun din sa Konsulado ng Pilipinas. So, hindi na magiging burden pa yun. Paano yung pag-aayos, etc. Santa Lucia will do all the tasking po regarding diyan. Kaya, ang death certificate, Santa Lucia na ang nagbibigay. And then, yung kung tayo may property, may pera sa bangko, may siguro de vida, in your case po is wala na, pues meron po tayong, ang Santa Lucia na po ang nagbibigay ng Certificado de Ultima Voluntad. Hello dear. And then, viewing hall, siguro naman upo ka muna dear. Nakita ka na. And dito sa mga namatay, ngayon napakaganda na ng Sancho de Avila, di po ba? It's renovated, pero depende yon kung saan natin pwede. May San Gervasi, may Cesaria, may Calcerola, depends on us. Okay? And then, ang coffin o yung ataud is the ultima gama, premium quality. Yung pong pinamimili. Then, sudario at mapira na lang pagka yung pong ipaparipatriar, ipapakremate, hindi po barnisado. Kaya makikita natin is natural. Sabihin, ay pangit. Pero mayroon kasing reason doon, hindi po pinapayagan na barnisado yung o pinturado yung paglalagyan kapag i-cremate. Opo. And then, ataud, sudario ay sabana hienika, yung special na damit po para sa namatay. Bueno, kung meron naman nakahanda, kasi may mga tao na, like my mom, for example, she's already 85. And lagi nga sinasabi na ang gusto niyang gown is yung sinuot niya noon. Okay? So, pero independently, kung wala pong ganong preparation, pues hindi na din po problemahin kasi mayroon na special na damit. And then, Corona at saka Centro de Flores, yung kapilya, then yung po ay fit, kung ano man yung ating religion. May esabiso musikal, may organ and violin in vivo, catering, o yung kape con leche, agua, juice, and series ng pastas para sa makikiramay. Ganon din, mayroon tayong death memory card. No? May isang card, namatay, pinanganak ng ganong lugar. Tapos, ultimas palabras ng family o pregaria o dasal. And then, libro de firmas para sa mga nakikiramay, funeral car, plus 2 extra Mercedes-Benz para sa family o mga amigos intimos na makikilibig. No? And then, sabi ko nga, sa Santa Lucia, pwedeng dito magpalibing, pwedeng magpakremate o magpadala sa Pilipinas. Yan. Hanggang po sa final destination. Taga saan po kayo sa atin? Sa Baguio. Entonces, hanggang sa Baguio, Santa Lucia will get into contact sa funeral parlor na meron doon para siya mag-recoger hanggang sa funeral home o kung saan ninyo o sa bahay ninyo. With one na akumpanyante. Hindi lang po yun kapag namatay, syempre nagbabiyahe din tayo. So we have yung asistensya ng biyahe na kung saan may 15,000 euros na allotted capital para sa hospitalization in case ng nagkasakit o na-aksidente while we are on travel. Hindi po yung dito sa Barcelona kapag nag-travel lang. And on travel, considera 90 días. Meron po kasing mga jubilados na umuwi 6 months. In that case, yung first 90 days is covered. The another 30, hindi na po yan. Unless na, after 90, bumalik dito, and then umalis ulit. Yun, covered yun. So, may pwede tayong ipakitang proof. And then, ito po napaka-importante, traslado nasyonal e internasyonal. Imagine, nagpunta o transbordo lang, o namasyal ng Paris,
halimbawa, no? Nag-tour, pues nagkasakit doon. Yung pagpapabalik dito sa Barcelona, covered po yan ng Santa Lucia. Plus, isang akompanyante, yung para sa hotel, food, and transportation. Maximum of 10 days habang ina-organize po ang pagpapabalik sa Barcelona. And then, kapag naman nawalhan ng ekipahe, 300 of luggage, 300 euros ang pwede nating mahingi na indemnisation. Sa Santa Lucia, syempre kung hindi nakita, it with a certification from the airlines na nawalan. Ganun din, kapag na-cancel ang biyahe dahil namatayan ng first degree family, that could be asawa, anak o magulang, may nakaprogram akong biyahe, and then suddenly namatayan. Pues syempre, i-cancel ko yung biyahe ko. So, what if tayo, kasi kinukuha natin yung oferta, yung mura. Tapos, pag temporada baha, na taon na ang alis natin, magiging temporada alta, di po ba, is mahal. So, we can reimburse sa Santa Lucia, basta't ipakikita lang natin yung death certificate, yung relasyon doon sa namatay at yung ticket. Okay? And then, ano pa po, kapag nakaiwan ng gapas, importante object like cellphone, gamot, dali, or whatever na ating pong pertenensya sa isang hotel. And then, tinawagan natin nandoon. Ipaparecover natin para dalhin dito sa ating destination sa Barcelona. Question din po. That is reimbursable sa Santa Lucia. Alright? So, yun po, yung unang sinabi ko, sagon sa edad. Edad. Okay. And then, ito pong asistencia de viajes is 52 centimos lang. Kayo po ba, pag nagbabiyahe, kumukuha kayo ng travel insurance? Hindi. Well, kung tayo po ikukuha ng travel insurance, isang tao, destinasyon Pilipinas, 30 hanggang 45 anyos, depending on sa koberturas na ino-offer sa atin, pues meron po, it can cost us from 150 to 100 euro, 150 to 180 euros. Isang biyahe lang yon. Ito po pwede natin gamitin anytime we travel. Yun ang kagandahan pa nito. At mura lang kasi englobado na po siya sa package ng asistensya pamilya. Ano pa po? Tita, ikaw ba'y postiso na o ikaw ay buo panito? Postiso lahat. So, dito po, may free dental cleaning sana tayo. This is 1 euro and 3 cents. Sabihin mo sa akin if you're interested. Pero dito, say for example po, in case na dahil sa hindi naasahan na aksidente o nagkasakit at hindi pwedeng makatayo. Sinabi ng doktor, kinakailangan o na-bedridden katulad ng isang kliyente ko na masama ang pagkakababa niya sa autobus. Ang kaida niya hindi maganda na danyar ang spinal cord. So yun, pwede po tayong humingi ng asistensya domiciliaria para mag-alaga, magpaligo, mamalengke, paliguan ka o i-bedding, so taglaba, paglinis ng bahay. Up to 600 euros. Pera po bang ibinibigay? Hindi. Ang i-request natin, then magpapadala sila ng asistenta. Okay? And then, meron din po tayo dito, abogado at prokurador. If in case po in your case, hindi na despido laboral, pero pwedeng magkaroon ng problema sa seguridad sosyal. May mga dito, hindi nakatanggap ng pension. Siyempre, pwedeng civil o penal, pwede din at your age, matrimonial, no? Separasyon na legal, is just for your information, separasyon o divorcio mutuo o reklamasyon de daños. Ito po is napaka-importante. Why? Example ko kayo doon sa isang taga-hospitalet na kapatinete na tawag dito. Hindi niya nakita yung bako sa daan. So, nagsamplang, hindi maganda naging kaida at nagkaroon siya ng broken ribs at saka natanggalan ng ngipin. So, since na hindi siya senyalisado at dapat yun is naayos na kaagad ng ayuntamiento pagka ganyan may mga bago, kasi nagbibigay yan ng risk, pues dinimanda nila ang ayuntamiento ng hospital at Llobregat, nakakobra sila ng 15,000 euros. At ang ginamit niyang abogado
is ang abogado ng Santa Lucia. Ay, Opo. excuse me, yung abogado ng Santa Lucia, pwede sa sa pension? Hindi po sa pensyon. In this case is pagka tinanggal. Ay, Tinanggalan ng despido laboral po. Ito yon. parang inalis ka na. Kasi Opo, ano pa, tinanggal. 2 years pa ako Ang kulang pa. nyo. Ilan taon na kayo? 70? 70, kaya lang kulang pa yung... Ilang? 15 years? 2 years pa kulang. Eh, ba't hindi na lang kayo nag-apply ng anong tawag doon? No contributoria. Paano yun? Pension no tapusin ko po tayo Sige, then sorry. I'll go with that. So, esto es 1.17. Meron din pa tayong pharmacogenetica, gumagawa ng genetic study if in case nang nagkaroon ng cancer of the colon, cancer of the breast. Mayroon po ba kayong family dito? Ay, ako lang. Kayo lang. And then, solicitud de pensiones, Mr. Byuda, Miss Byuda. pa po, okay. And then, aksidentes, hindi na rin po pwede kasi overage na po. And then, ang pwede po sa atin is yung repatriation. Ang repatriation, sali as 5 euros per policy. Pag mag-isa lang. Yan. Ito ay 23 centimos. Ang pharmacogenetica ay 27 centimos yung solicito de pensiones. So, ito po yung ano namin na ipinaparin sa inyo. Ang insurance na packages of insurance na maganda talaga yung coberturas. Okay? So, with regards po naman sa no contributiva, ang ano po doon is how do you call it? Sa no contributiva kung hindi po kayo umabot ng 15 years pero nakapadron kayo ng 10 years dito. Halos ganun din ang sinisweldo. Yun nga lang, hindi mo siya pwedeng dalhin sa Pilipinas. Antayin ko na Wala lang. lang. Opo. Yun din sabi ng amo ko. Pero, podría siya estar trabajando y haciendo eso. Sabi naman niya, basta makaluto ka, kahit huwag kang makiakyat na magbinis-binis. Kung okay naman ang ano nyo at hindi naman kayo nahihirapan. Hindi. Tapusin mo na, sabi niya, para makapensyon. Hindi naman pwedeng i-adelantar yung 2 anos. Yeah. Tax sa ating komunidad Pilipina. Yung taga Madrid po na umuwi siya sa Pilipinas kasi aayusin yung herencia ng family. Ngayon, on his way palang to Dubai ang connecting flight is na stroke. So, definitely, diretso po yan kaagad sa hospital pagdating ng Dubai. So, can you imagine po yung problema ng pamilya, pamasahe nung magbabantay. In this case, is yung asawa niya pumunta. Hospital bill, hotel, food, and shelter, and transport. Unfortunately, namatay din in 2 days. Hindi niya kinaya. So, ano po ang nangyari? Tumawag po yung anak sa Adeslas para i-cover yung repatriation. Adeslas said no. Hindi natin pwedeng ibigay kasi as you can see, ang nakalagay dito na kobertura is Espanya y Comunidad Europea. So yun po yung mga mga limitations. Tanong ko, tayo bang mga Pilipinos pag umuwi sa Pilipinas, saan tayo dumadaan? It's either Qatar, Turkey, or Singapore, Middle East or Asia. Di po ba? So, in this case, talaga malaking problema. At hindi lang yun ang nangyari, marami na. I found out na hindi lang. Yung naman, kaya alam ko personally yung kanilang story is because after that, kinontak ako nung anak, hindi ko alam kung sinong nakapag-refer tungkol sa Santa Lucia. And now, Pero huli na. no, bueno, may asawa at mga anak may apo pa. So sila naman yung mga sila na. opo, Hindi mga na maulit. naka-English, hindi na maulit. So, hindi na maibitar na yung mga ganong pangyayari. Na kayo ng data protection? Anong address nyo? Dito? Ay,